Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, pagpatay sa NCRPO officer at anak, itinuturing ng case closed ayon sa DILG. No work, no pay policy sa mga mambabatas isinusulong sa Kamara. 72 pasahero at 33 tripulante ng nasiraang barko sa Surigao na iligtas ng PCG. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, Itinuturing ng sarado ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang kaso ng brutal na pagpatay kay NCRPO Officer Dayan Mollenido at sa anak niyang si John Ismael matapos matukoy at madakip ang apat na sospek. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, kasakiman ang malinaw na motibo sa krimen na umikot sa 450,000 pesos mula sa bentahan ng Toyota Innova ng biktima. Lumabas sa investigasyon na pinatay ang mag-ina sa loob ng bahay ng mga sospek sa Novaliches noong Enero 16 bago itinapon ang bangkay ni Dayan at matagpuan sa Bulacan noong January 24 at ng kanyang anak sa Tarlac noon namang January 29. Kinasuhan ng robbery with homicide ang mag-asawang Pia at Christian Panganiban kasama ang dalawa pang kasabwa. Nananatili namang nasa restrictive custody ang estranged husband ng biktima bilang person of interest dahil sa mga questionableng kilos matapos ang krimen. Isinusulong ni House Majority Leader Sandro Marcos ang implementasyon ng no work, no pay policy sa mga miyembro ng Kongreso. Sa inihaing House Bill No. 7432, pinaliwanag ng Presidential Son na ang no work, no pay ay isang general labor standard sa mga manggagawa sa bansa. Ngunit sa mga mambabatas, patuloy silang tumatanggap ng sahod pumasok man o hindi. Git ni Marcos, dapat iugnay ang sahod at benepisyo ng mga mambabatas sa kanilang aktual na pagdalo at pakikilahok sa mga sesyon, pagdinig at iba pang opisyal na tungkuli. May parusa rin ang panukala sa mga hindi makatwirang pagliban at sa pamemeke ng attendance records, habang kinikilala naman ang mga lehitimong dahilan ng pag-absent. Kabilang din sa panukala ang pagsasapubliko ng attendance records upang mapalakas ang transparency at pananagutan sa pamahalaan. Nasagip ang lahat ng 72 pasahero at 33 tripulante ng MV Maria Felisa matapos itong masunog habang bumabiyahe patungong Lipata Port sa Surigao Strait noong Pebrero 1. Ayon sa ulat, dakong 1:40 ng hapon nang sumiklab ang sunog sa engine compartment ng barko. Agad itong naapulan ng crew, subalit nawalan ng andar ang sasakyang pandagat habang nasa layong 0.85 nautical miles mula sa Bilaa Point, Barangay Punta Bilar, Surigao City. Kaagad na rumesponde ang Coast Guard Station Surigao del Norte at nag-deploy ng rescue assets upang tulungan ang barko. Isinagawa ang shipside towing hanggang sa ligtas na makarating sa Lipata Port kung saan maayos na naibaba ang lahat ng pasahero. 3 crew members ang nagtamo ng minor injuries at agad na nabigyan ng paunang lunas. Batay sa paunang investigasyon, ang insidente ay sanhi ng sobrang init na lube oil filters sa engine room. Nakipag-ugnayan na rin ng Philippine Coast Guard sa Maritime Industry Authority o Marina para sa karagdagang investigasyon at kaukulang aksyon. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renza Lenon, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano kasama nyo sa bawat pagbuto ng balita.